Harry Roque, na-karma na? Sabi ko naman sa inyo darating at darating ang karma nitong mga taong naninira sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. At kahit hindi sila patulad ni PBBM, gagawa po at gagawa ng paraan ang langit para bumalik sa mga taong naninira sa kanya lahat ng ginagawa nila para sirain ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Pero bago po tayo magpatuloy, isang pasasalamat lang po kay Rosco 3100 para po sa super thanks na pinadala ninyo. Maraming salamat po. At sa inyong lahat po, salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking munting channel. Okay, kahapon po pinag-usapan na natin yan kay Roque. Nung nakita ng mga taga-PAOK doon sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ang mga dokumento na pirmado ni Harry Roque. At ang sabi ko pa, dapat imbestigahan ito dahil hindi po pwedeng pabayaan na lang kahit na sabihin ni Harry Roque na wala siyang kinalaman dyan. Pero ngayon po, lumabas sa balita sa Saksi Pinas, Harry Roque, abogado ng illegal Pogo sa Porac, sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon kaugnay ng sinalakay na scam farm sa Porac, Pampanga, unti-unting natutukoy ang mga personalidad na pinaniniwalaang sangkot sa illegal Philippine Offshore Gaming Operations or POGO. Sa ulat na unang lumabas sa Rappler, nakalahad sa mga dokumentong nasamsam ng Presidential Anti-Organized Corruption Commission ang pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque na nakatalang legal representative ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sa naturang dokumento, natukoy din ang presidente, corporate secretary at miyembro ng board of directors ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Sa baba ng mga naturang posisyon naman, ang espasyo kung saan nakatala ang pangalan ni Roque bilang legal counsel kasama ang iba pang hindi pinangalanang abogado. Una nang itinanggi ng dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Duterte ang anumang kaugnayan sa sinalakay na Pogo Hub. No idea why, not aware of that chart, wika ni Roque sa isang text message sa Rappler. Gayunpaman, inamin ni Roque na siya ang tumatayong abogado ng Whirlwind Corporation na nangungupahan sa isa sa 26 na gusali sa loob ng 10 ektaryang compound sa Porac. Sa pagsusuri ng PAOK, lumalabas na iisa ang presidente ng Whirlwind at Lucky South 99. Ayon kay Roque, October 2023, nang tanggapin niya ang alok ng Whirlwind Corporation matapos matalo sa ejectment case na dininig ng husgado. Katunayan, anya, nakatakda ng isinampa sa Korte Suprema ang naturang usapin. Sa pagsusuri ng PAOK, lumalabas na iisa ang presidente ng Whirlwind at Lucky South 99, isang nagngangalang Cassie Ong na di umano'y kumuha kay Roque bilang abogado. Although pagtatanggi ni Roque, I have no engagement with Lucky South 99 other than it is a lessee of Whirlwind. So lumalabas doon sa mga dokumentong nakuha na itong si Harry Roque, kahit na anong tanggi niya, ay abogado nitong Pogo Hub na sinalakay ng PAOK. So, hindi ba dapat ito ay maimbestigahan dahil nakalagay ang pangalan ni Harry Roque bilang legal representative nitong Lucky South 99 at ito ay itinanggi ni Harry Roque. So, ano ang kailangan gawin dito? Para magkaalaman kung totoo o hindi na legal counsel si Roque nitong Pogo Hub na sinalakay, kailangan pong magkaroon ng investigasyon. So, calling po tayo sa Senado or sa Kamara. Ito po ang dapat yung binibigyan ng pansin. Pero nanawagan naman po si Harry Roque. Sabi niya, wag daw bigyan ng kulay yung mga dokumentong nakuha doon sa Pogo Hub. Dahil todo tanggi siya na wala siyang kinalaman dito. Kaya lang nakapagtaka. Bakit niya hihilingin na wag daw bigyan ng kulay? So ano ba ibig sabihin nun?
kapag binigyan ng kulay, ibig sabihin, nilagyan ng mali siya. So parang sinabi niya na huwag lagyan ng mali siya yung mga dokumentong nakuha sa PORAC. Bakit kailangan niyang sabihin na huwag lagyan ng kulay or huwag lagyan ng mali siya? Pero teka muna, bakit hindi natin lalagyan ng mali siya? Kung kayo nga yung pag-inom lang ni First Lady ng wine, ay binigyan nyo na ng mali siya. At lahat ng kilos ng ating presidente ay binibigyan ninyo ng mali siya. Ngayon, bumalik sa inyo ang inyong mga ibinabato sa ating presidente. Sasabihin nyo ngayon, huwag bigyan ng mali siya or huwag lagyan ng kulay. At bakit kaya niya nasabi na huwag lagyan ng kulay? Bakit kanyo? I'm sure aware na kayo sa mga kumakalat na mga balita tungkol dito kay Roque at sa kanyang dating executive assistant. Then marami pong lumalabas ng mga gantong quote card. Isa po dito galing sa Impact Leadership. Sabi dito, Roque's signed documents for former staff and travel companion recovered in PORAC Pogo raid. According to the appointment paper, Mr. Supranational 2016, Alberto Rodolfo Y. de la Serna was appointed as Executive Assistant 3 at Roque's office with a compensation of 54,251 pesos. Kasi po dalawa yung dokumentong nakuha dyan sa PORAC raid. Yung isa po ay yung appointment papers nitong Executive Assistant ni Roque. At ito ay may date na January 4, 2021. So bukod po dun sa appointment paper, meron pa pong isang dokumento. Sabi po doon sa dokumento, I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna for his travel to Poland, Ukraine, and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be in Kiev, Ukraine, to be held from October 13 to 16, 2023. Sabi pa ni Harry Roque, I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Yun po ang dahilan ni Harry Roque kung bakit kailangan niyang isama itong kanyang executive assistant na kung makikita naman natin sa mga pictures nitong executive assistant na to, artistahin po. Bakit kailangan magdala ni Harry Roque ng isang katulad nito na pwede siyang pagdudahan? At kung sinasabi niya na kailangan niya ng travel companion dahil siya po ay diabetic, meron siyang coronary stent, and at the same time, suffering from acute spinal stenosis, bakit hindi niya isama ang kanyang asawa? Dahil alam naman po natin na itong si Harry Roque ay meron pong asawa. Well, unless ito pong si Mr. Supranational ay isa rin pong nurse or caregiver o kung ano man. But then again, bakit nga hindi yung kanyang asawa ang kanyang isinama? So ngayon, ito ay pinagmumulan ng espekulasyon at ngayon po ay talk of the town. Sino pa tong si Alberto Rodolfo Y. de la Serna? Ayon po dito sa Politico.com, good for the heart, Mr. Supranational Philippines winner travels Europe for free thanks to Harry Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque brought along a male pageant winner as a travel buddy when he visited 3 European countries in 2023. Documents seized at a Pogo hub in Porac, Pampanga revealed. According to an affidavit of support found by authorities during the raid, Roque promised to provide financial support to Mr. Supranational Philippines 2016 winner Alberto Rodolfo de la Serna for their travels to Poland, Ukraine, and Italy from October 9 to 18, 2023. Dahil nung time po na yon, naimbitahan si Roque ng mga European countries na ito bilang isang resource person
for a forum on the peace process in Ukraine. At dahil may iniinda pong karamdaman si Roque, nasabi nga po niya na kailangan niya ng isang travel companion dahil siya daw ay diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. Kung ano man po yung ibig sabihin nun, i-google nyo na lang po. Former President Rodrigo Duterte's ex-spokesperson said, De la Serna will not become a financial burden to any of the countries they will visit. He also committed to provide financial aid to the male pageant winner in case of any emergency. So, sino ba naman ang hindi magtataka at magdududa at mag-iisip at lalagyan ng ibang kulay itong pahayag ni Roque na ito? So, sa mga napapanood ko po sa social media, binibigyan talaga nila ng mali siya na kesyo itong si Mr. Supranational Philippines ay alam nyo na. So, dapat ba natin paniwalaan si Roque? Kaya niya sinama itong si De la Serna ay dahil kailangan niya ng travel companion na kung tutuusin, bakit hindi nga yung asawa niya ang kanyang isinama? So, I think Roque needs a lot of explaining to do. But then again, ito pong pagkakaugnay ni Roque dito sa male pageant winner na to, ay pwede na nating palagpasin. Kung anuman ang relasyon nitong si Mr. Supranational kay Harry Roque, labas na po tayo doon. Ang hindi dapat makalimutan dito sa pangyayaring ito sa pagkakadiskubre ng mga dokumento diyan sa Porac, Pampanga ay ang pagkakadawit ng pangalan ni Harry Roque at sinasabing siya ay legal counsel nitong Lucky South 99 na ni-raid ng PAOK diyan sa Porac, Pampanga. Sa ngayon, malaking iskandalo itong hinaharap ni Harry Roque tungkol sa kanyang executive assistant. But then again, sabi ko sa inyo, kung ano man yun, nasa kanila na yan. Although ang tanong ng marami, yung bang suporta ni Roque doon sa lalaki ay galing sa kaba ng bayan. Pero tandaan po natin, ito yata ay 2023 nung wala na sa gobyerno si Harry Roque. But then again, noong 2021 na nabigyan ng posisyon itong si Mr. Supranational na pinasusweldo ng 54,000 plus monthly, ay karapat dapat po ba doon sa posisyon na ibinigay sa kanya? So, ito po ang mga dapat ipaliwanag ni Harry Roque. Kung ayaw niyang magpaliwanag dito tungkol sa kanyang executive assistant, ang dapat niyang ipaliwanag ay itong sinasabi ng dokumento na siya ay legal counsel nitong Pogo Hub na ito. Hindi po dapat ito ipagbaliwala. Kailangan pong maimbestigahan ito. Dapat malaman po kung sino-sino pa ang may kaugnayan dito sa illegal na aktibidades diyan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kailangan pong halukayin ng husto kung ano talaga ang papel ni Harry Roque dito sa illegal Pogo operations na ito. So, isa lang po ang masasabi ko. Karma is a bitch. At ang karma po ni Roque ay dumating na sa kanya. Sa dinami-dami ng paninira niya sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, isa pong napakalaking kahihiyan itong dumapo sa kanya. Kailangan niya talagang ipaliwanag ito sa taong bayan. May kaugnayan ba siya dito sa illegal activities ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga? At ipaliwanag naman kaya ni Roque kung ano ang relasyon niya dito sa kanyang executive assistant? Mahaba-haba pong eksplanasyon ang kailangan gawin ni Harry Roque. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agmina.